alaga ng unique toothpaste. With Max Protect formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection para max alaga, max protektado. ACS. May nagbago. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at orihinal. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Bahagi na ng chat culture o online messaging convention ang paggamit ng emojis, kadalasan mas kilala sa tawag na smiley. Ito ay mga pictogram na nagpapakita ng iba't ibang emosyon. Ginagamit ito para bigyang mukha at bigyang diin ang pagtawa, pag-iyak, pagngiti o pagsimangot na hindi na ipapabatid ng text lamang. Minsan pa nga ang mga emoji ay stand-alone reaction na hindi mo na kailangan mag-type pa ng mensahe dahil sa pagsasend lamang ng emoji na ipababatid mo na ang emosyon na nais mong iparating. Kaya lamang dahil sa kakayanan nitong magparating ng mga extreme emotions sa chat, may kakayanan din itong pagtakpan ang totoong nararamdaman ng isang taong nagsisend nito. Ayon yan sa pag-aaral ng isang emotional behavior expert mula sa University of Tokyo. Sinuri nito ang texting habit ng mga edad 11 to 26 years old at napag-alaman na kadalasan gumagamit ang mga ito ng mga happy o smiley emoji para itago ang galit o pagkadismaya para maging mas positibo ang mensahe na ipinapadala o sinasabi ng mga ito. Mapapansin din ang mga ganitong practice kapag ang kausap daw nila ay mga taong nasa mataas na social status, nakatatanda, o yung mga nasa group chat. Mas tapat o hayag naman ang kanilang emosyon na naipababatid kapag one-on-one chat. Nakita rin sa pag-aaral na ang mga nagtatago ng emosyon sa pamamagitan ng emoji ay yung mga hirap ding magpahayag ng sarili nilang damdamin sa online chat o sa personal. Kaya naman sa susunod na may kausap ka na mahilig gumamit ng emoji o smiley, subukan pa rin nating mga musta kung kailangan ba nila ng taong makakausap at makukwentuhan kung kailangan. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Abangan this Saturday. Balikan ang pagbabalik Pinas ng Wherever You Will Go Hitmakers matapos ang halos isang dekada. At kilig moments sa Clarabelle fan meeting ng Thai GL Stars na sina Babel at Kang G. Alas 12 ng tanghali dito lang sa DZRH TV.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila. Pilipinas oras natin. 16 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service. Si May Binauhan. Ang programang naging panata na ang pagsuporta sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo sa napakaraming taon. Ang programang nakatatak na sa bawat isip at puso ng Pilipino. DZRH, Operation Tulong. Kasama ang Wonder Woman ng lahat, si Miss May Binauhan, ang tulungang may kasamang balitaan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at online DZRH Operation Tulong. Good morning! Ang init. Ang init sa labas. Magandang umaga po. Mga lolo't lola, nanay, tatay, how are you today? Kumusta? Hi, Tony Nasque, ang aking brother-in-law. Lagi siyang nanonood sa ating program sa Operation Tulong, yung aking Australian brother-in-law. How are you today, Tony? And of course, to my sister, Nora. Mga kaibigan, samahan niyo pa rin po yung lingkod, May Binauhan. Ito po sa DZRH Operation Tulong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ikalima na po tayo sa buwan ng Marso. Happy Thursday morning. Dapat laging masaya kahit maraming problema. Diba? Yung problema dyan lang yan. Siguro natatawa na naman yung mga lolo't lola sa akin eh. Ating mga lolo't lola, kapag nakikita ko, naku, Diyos ko po, talaga naman, yung iba sa kanila hindi mo kang 70, hindi mo kang 80. Diba? Yan yung mga lolo't lola natin eh. Good morning po. Mano po. Lola Paring, Torrenueva, Lola po. Pasensya na. Hindi ko nadadalaw ang aking dearest Lola eh. Love you. Ayan, pati si Tatay Tatay Boy Francisco, how are you? Kamusta ka na po? Ayan. Ating mga lolo't lola. Ay, si Tatay Boy, di yan lolo, pagagalitan ako niyan. Di po ba? At si Mami, ayan, batiin ko na rin si Mami Nida. Mami, tama na to apelido mo ha. Ayan, Mami Nida Romero. O, di ba? Mami Nids, how are you? At kay Kuya Raymond. Ayan, mula po dyan sa San Juan, ang babait nila. Oo nga eh. Hindi ko rin, di bale. Sabi ni Mami Nida, sabi ko, Mami, pwede ba kitang tawagin Mami? Ilan ako Mami eh. Mga kaibigan, samahan niyo po ako ngayon pong Happy Thursday morning. Mamaya, antabayan na ninyo, mga nanay, total Happy Women's Month. Mamaya pag-usapan natin gaano kahalaga ang breastfeeding para sa inyong mga anak. Huwag nyo sanayin sa dapat talaga ma-breastfeed nyo muna unang patak ng gata sa inyo. Diba? Para yun para sa kalusugan na rin na inyo po mga baby. Pag-usapan natin yan. Dr. Cynthia Coayuwico, nandyan ulit eh. Ay, salamat. Merong mga nagbibigay ng payo ng mga katulad ni Dr. Cynthia. Yan mga gusto niya, mga mumunting paalala sa mga nanay.
At ngayon mga kaibigan, marami po tayong mga pasyente na ating pong sikaping matulungan at meron tayong mga natulungan. At meron din po, maraming salamat po dun sa mga nakikinig natin na pagsama-sama natin yung inyo pong mga na-share sa ating pong mga pasyente sa GCash. God bless you more. Alam namin maliit man yan pero sobrang halaga po para sa inyo na makatulong. Salamat po. Mamaya ibibigay, nabigay na natin, nabigay na. Oo. Sabi po ng na ating mga kababayan, na ating mga otoridad sa Pag-asa, stay hydrated. Opo, totoo po yun. Opo, kasi painit na po yung panahon. Nagpapaalala na po ang ating mga otoridad sa Pag-asa yung nararanasan nating mainit na panahon sa malaking bahagi ng bansa. Yan na po, ramdam na natin yung mataas na degrees Celsius na heat index. Yan, pero wala pa tayo sa panahon ng tag-init niya na. Diyos ko. Anyway mga kaibigan, tara na at marami po tayong bibigyang daan na ating mga pasyente. Una muna yung pasasalamat ng ating pasyente na si Nanay Rose Abad Soriano. Sapagkat ito po yung binabanggit natin na ating pong natulungan si Nanay Rose na meron pong breast cancer stage 3. Naiyak nga ang Nanay Rose So para po sa kanya, meron po tayo mga kababayan, may mga mabubuting kalooban, pinagsama-sama natin yung kanila pong mga share, 'di ba? Sa ating GCash account ng Operation Tulong. Nanay Rose, magandang umaga po. Good morning. Nanay Rose? Yung tulong, ma'am. Nakabili po ako ng gamot ko po, ma'am. Ay, mabuti yung naman. Yung natitira, ma'am, ay pambaon ko na lang po sa linggo ng hapon. Dalawa po ako ng Maynila. Oo, wag kang mag-alala, Nanay Rose. May sorpresa pa kami sa'yo. Tutulungan ka ng inyong lokal na pamahalaan. Ma'am, at nakabili po ako ng ating gamot. Tuwan-tuwa po ako sa Operation Tulong, ma'am. Maraming salamat po talaga, ma'am. Oo, gusto ko nga makita ng ating mga kababayan nga ipiwi na yung picture ni Nanay Rose para nang sa ganun na makita nila na natulungan ang kanilang tinulungan ay si Nanay Rose Abad Soriano. Ayan po mga kababayan, yung pong mga nakikinig sa atin na nagpadala at nagpaabot po ng tulong, lalong-lalo na kay Sir Eddie Alvarez. Baka nakikinig ka. Sir Eddie, thank you so much. God bless you more. Ito po si Nanay Rose Abad Soriano na meron pong stage 3 breast cancer. Nanay Rose, di mo inakala na merong mga tutulong sa iyo? Opo, ma'am. Ay, papasalamat ako na marami sa kanila, ma'am. At yung pinadala kahapon na ibili ko kaagad ng gamot, hindi bumaba yung manas ko po, ma'am. Yung mukha ko hindi na masyadong minanas po. Ay, salamat naman, Nanay Rose. Ito, Nanay Rose, ito yung aming sorpresa sa iyo sa pamagitan ng aming reporter dyan sa Bataan, si RH37 Danny Kumilang. Ilalapit ka pa namin sa inyong alkalde, sa inyong mayor, para nang sa ganun madagdagan yung tulong. At sabi mo nga, yung pinoproblema mo na ambulansya, di ba? Na magdadala sa iyo papunta sa East Avenue Medical Center sa Quezon City. Oo, okay. Sandali lang, standby ka lang, Nanay Rose. RH37 Danny Kumilang. Kuyang Danny, magandang umaga. Magandang umaga po, ma'am. Oo, naku na, miss ko tong team leader ko na to ng Operation Tulong Busy na kasi sa pagre-report Oo, Kuyang Danny. Oo, patulong naman kay anong sorpresa natin kay Nanay Rose kasi siya ngayon ay nandyan na sa Limay, Bataan. Gusto natin dahil siya ay may karamdaman ngayon, matulungan ng lokal na pamahalaan naman ng Limay. Ma'am, si Mayor Richie David, isang napakabait na butihing alkalde. Po yan. Oo. O kung saan kung mapupunta ka talaga sa kanyang tanggapan, makikita niyo araw-araw na nanghihingi ng tulong sa kanyang tanggapan. Lahat naman po nabibigyan ng tulong. Oo nga. Siguro po, nakikita ko kasi minsan nadaan ako doon, may kasama ako. Hindi pinakikita ka lang papel o kasi hindi. Oo, yung mga dokumento. Oo. O ba mga dokumento, katulad ng mga kung ikaw
kung taga-Limay ka talaga na nakatira ka, Oo. kailangan mo humingi ka ng indigent. Kuyang Dani. Certificate dyan sa barangay kung saan ka Oo. nakatira. Oo, Dani. Oo, si nanay, kakalipat niya lang ng Bataan. Galing siya dito sa, saan ba, Cavite? Galing siya ng Naik, Cavite. Kasi nagtrabaho siya doon siya nanirahan. Nung magkasakit siya, nagpunta na siya diyan sa kanyang kapatid. No? At kaya hindi siya residente. May sinasabi nga diyan na sana maitama, pag hindi ka residente, di ka tutulungan. Diba? So kaya napakahalaga, sabihin mo kay Mayor, wag naman na ganun. Lalong-lalo na si Nanay Rose, kailangan niya ng suporta kahit man lang ambulansya. Pag lumuwas siya ng East Avenue, Quezon City, meron siyang mag-undergo siya ng mga laboratory test. Baka kahit yung ambulansya maitulong, Kuyang Dani. Pero ma'am, ito, kung sino ba nilapitan niya, ma'am, sa tanggapan ni Mayor? Ay, wag na nating banggitin. Basta ilapit na lang natin, Kuyang Dani. Nung napunta ko kay Mayor, nakita ko, ang mga tao humingi ng tulong direkta kay Mayor, ibibigay mo yung yung dokumento mo, tapos maswerte kapag ka nakalapit kay Mayor. Paano pag hindi at doon lang sa mga staff, di ba? Nakita ko, ipila ka lang doon sa may papapasok sa kanyang tanggapan. Kaya nga, sabi ko, hindi lahat mapalad na makalapit at makaabot kay Mayor. Baka yung mga nasa dulo hindi nakalapit, di ba? Opo. Katunayan nga, ma'am, kanina ko pa tinatawagan si Mayor Richie David para inform ako ng staff nyo. Hindi lang nasagot, siguro po maraming kausap. Kaya nga, so ngayon dahil nandyan ka naman, kami makikiusap, pakisamahan muna at makita ni Mayor yung kalalagayan ni Nanay Rose. Pwede ba yun? Opo. Para nang sa ganun, direkta, para malaman ko kung saan ang bahay. Sige lang, mag-uusap kayo dahil siya ay dyan naman sa Limay. Sandali lang. Nanay Rose? Opo, ma'am. Opo, saan po kayo sa Limay? Sa townside po, ma'am. Sa? Townside, sa may townside po, ma'am, sa may Kinaragan. Ayun. O yun o. Yun ang kanyang address. Sa may... Ilang hakbang lang yan. Sa tanggapan ni Mayor yan, ah. O kaya nga. Opo, ma'am. Opo, sir. Nakakalapit po kami pero nakakausap ng personal. Pero inaano kami dun sa secretary. Binibigyan lang kami 200. Ayun. May indigency rin po ako dala kasi nabigyan din po ako, nakiusap ako sa barangay na manghingi ng indigency. Oo. Binigyan din po ako. Pero 200 po yun na ibigay sa akin. Oo. So, 200 daw, Kuyang Dani. Sige, ma'am. Kakausapin ko si Mayor. Ngayon, Kuyang Dani, ang hihilingin na lang natin na napakalaking tulong, of course, bukod pa baka naman mabigyan din ng pandagdag dahil tayo tumutulong din dito. Siguro, ang isa sa dapat maitulong, mai-connect siya kung meron sa barangay na makapagdala sa kanya sa East Avenue para na ambulansya. Mahalaga yun. Ambulansya. Oo. Okay, may schedule siya. Kailan nga yung schedule mo, Nanay Rose? Sa Martes po, ma'am. Oh, sa Martes. Pero meron na po magdadala sa akin yung may pasyente din po sa heart center, sabay na lang daw po ako. Ayun. So, meron ka na sasabayan. Ayun, kahit paano, Kuyang Dani. Ano ko lang yung financial ko na ibinigay ngayon, yun po yung pambaon ko. Kasi may tuturok sa akin na para sa dede ko yung maghilom yung pagtutulo ng nana. Oo. May tuturok sa akin. Babayaran ko yun, 2,800 po. Oo. Yun. So, yun, meron tayong mga nalikom dito at may mga nagbigay sa kanya sa GCash, of course, plus yung tulong ng Senator Lapid at ng Lanaval Masonic Lodge. Pagsamasamahin natin, Kuyang Dani, ang pakiusap ko lang, pag nakaharap siya kay Mayor, pakisabi na kay Mayor na pagkakailanganin ni Nanay Rose ng ambulansya sa mga susunod na pagkakataon, direkta kung sinong pwedeng lapitan para hindi na mahirapan si Nanay Rose na maghanap ng mga ganun. So meron nang pwedeng bigyan ng instruction na pagkailangan luluwas, di ba? Pwedeng yun ang lalapitan. Pwede ba yun? Ay, pwede mo yun. Si Mayor, madaling kausap yun. Basta't siya mismo nakakausap ko. Alam ko, kasi kinausap ko siya minsan.
talagang nakikita ko naman, lahat naman natutulungan, pero hindi ko alam yung 200 na yan na binigay ng sekretary. Sekretary. Alam ko, walang ganon. Oo. Yung lalaki ko, yung alalay ko yung nagbigay ng 200. Kompleto ako sa papel. Mayroon po ako mga mammogram noon, diagnostic medical abstract, at saka reseta. Ayun. Hanggang sa ngayon, hindi ko pa nakukuha yung gamot sa social service. Sabi ay tatawagan. Wala pa hanggang ngayon. Kaya nagbili na po ako. Binili ko po 3,200 yung gamot ko kahapon po. Yun. Lahat nabili ko sa Oo. Okay. Anyway, di bale. Ma'am, may pasa lang sa akin yung number ni nanay. Pag nakonta ko si Mayor sa maghapon na ito, sasabihin ko, tapos patatawagin ko kay Mayor, si nanay, para abangan ni Mayor yung tawag ni nanay. Samahan na lang, Kuyang Danny. Mahirap kasi pagtawag. Oo, i-connect namin sa iyo si Nanay Rose Abad Soriano. Samahan para nang sa ganun makaharap ni Mayor. At sabing mo naman, talaga namang mabait si Mayor Richie, di ba? So, iharap natin and then pakilay down na kung sakali naman nakakailangan niya sa mga susunod na araw dahil yung kanyang sakit ay breast cancer. Kakailanganin ng serbisyo ng pagka lumuluwas, bigyan ng point person sino ang pwedeng lapitan para mabilis na para kay nanay. Ngayon, kung may idadagdag na financial support, naku, mas magaling para makabili pa siya ng ibang gamot. Bukod dun sa mga naibigay ng ating mga donor dito sa Operation Tulong. Okay ba, Kuyang Danny? Okay. Sige, para makausap din natin si Mayor pag may time siya, makakwentuhan natin ano ba yung mga tulong sa katulad ng kanyang mga nasasakupan. Para mapasalamatan natin kung anong tulong ibibigay niya. Oo, para alam din ng kanyang mga nasasakupan pag may mga ganyang problema, anong tulong ang maibibigay, 'di ba? Hindi lang si nanay. At pakisabi si Nanay Rose, kukuha pa lang yan ng residency. Kasi wala pa ano lang niya dyan, wala pa, hindi pa siya botante dyan. Minsan yun ang sakit sa tenga pagka yung mga staff nagsasabi, di ka naman dito botante, 'di ba? So hindi pwede ganoon. Sabi mo malayo pa eleksyon. Pagka ganoon. Sus Mariosep. Sige, maraming salamat Kuyang Danny. Nanay Rose, meron ka bang gustong itanong pa kay Danny Kumilang? Sasamahan ka niya mamaya, mag-uusap kayo. Opo, ma'am. Okay. Salamat po, ma'am. Oo, salamat daw Kuyang Danny. Ibigay niyo yung number, tawagin niyo sa akin para magkakwentuhan kami. Sige. Okay. Maraming salamat RH37 Danny Kumilang. Thank you Kuyang Danny. Okay, ayan. Maraming salamat. Okay. Okay. Lalo na sa Operation Tulong sa inyo, ma'am. Oo, balik ka na. Dati makatulong sa ating mga... Bumalik ka na sa Operation Tulong. Putol na yung serbisyo mo. Kahit wala man tayo sa Operation Tulong, tumutulong naman tayo Ayaw lang natin pakita sa madla. Oo, sige. Ikaw pa. Okay, maraming salamat. RH37 Danny Kumilang. Ayan mga kaibigan, si Kuyang Danny. Balikan lang natin si Nanay Rose. Nanay Rose? Nanay Rose? Nanay Rose? Opo, ma'am. Salamat po, ma'am. Ayan, bigyan ka namin ng mamaya instruction, ha? O sige, pasalamatan mo na lahat ng mga tumulong sa iyo. Of course, si Senator Lito Lapid, ang Lanaval, pati ang mga naipon natin dahil nakalikom tayo ng almost 3,900, no? Na napadala sa iyo. So, pandagdag. Ano po? O, sige. Oo, go ahead. Nagpapasalamat po ako sa mga taong tumulong sa akin para pambili ng ating gamot, lalo-lalo na kay Senator Lito Lapid po. Salamat po ng marami sa inyo po. Thank you po ng marami at sa Operation Tulong. Dahil sa kanila po ay nakabili ako ng ating gamot at bumaba na po yung manas ko po dahil uminom na po ako kahapon ng gamot po. Thank you po na marami sa Operation Tulong, DCRH po. Maraming salamat po, ma'am. Sige, nanay. Thank you po na marami sa inyong lahat po. Thank you. Wala po akong aasahan, ma'am. Okay. Gusto ko lang din po kung sakaling gumaling ako. Salamat po na marami. Thank you. Thank you na. Salamat. Salamat po. Sige. Nanay Rose, magpapalakas ka lagi, ha? Basta maraming mga tumutulong sa iyo. Thank you so much. At ayan, merong mga tumulong. Okay? Sige, Nanay Rose. Mga kaibigan, maraming salamat po. Thank you po, ma'am. Ayan, si Nanay Rose Abad Soriano. At dun po sa mga tumulong, nakalikom tayo ng 3,900 pesos na para po, galing po yan sa inyo, lalong-lalo na kay Sir Eddie Alvarez.
sa mga pinagsama-samang tulong, di po ba laking tulong? God bless you more po. Bahala na po ang Panginoon sa inyo. Mga kaibigan, standby lang po. 35 minuto na makalipas ang alas 10 ng umaga. Mamaya po, babalikan naman natin si Khaled, no? Na nabigyan po naman natin ng wheelchair. Standby! Reach Operation 36 na minuto na makalipas po ang alas 10 ng umaga. Ang oras na yan. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sinisiguro kong tama ang aking choices. Tamang pagkain, lifestyle, at ang partner ko, MX3 Capsule. Gawa ito sa ISO at GMP certified na planta. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Helps avoid knee joint pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom. 2 capsules araw-araw. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. NBC Milliones. NBC Milliones. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang MBC Milliones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Milliones 2026. Sali na! MBC Milliones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fair Trade Permit number FTEB 244864, series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy
Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy new kalat berry blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy new kalat berry blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy new kalat berry blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion tuwing linggo alas 3 ng hapon dito lang sa DZRH TV.
Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Abangan this Saturday. Balikan ang pagbabalik Pinas ng Wherever You Will Go Hitmakers matapos ang halos isang dekada. At kilig moments sa Clarabelle fan meeting ng Thai GL Stars na sina Babel at Pang G. Alas 12 ng tanghali dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View.
we've got you. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinanguhan sa DZRH Operation Tulong. Ala, ayaw na to gumana yung aking ano. Ayan. Anyway. Ayan, sandali lamang. Oras natin. 51 minuto makalipas po ang alas 10 ng umaga. Ayan, ayaw. Tayo po ay magbibigay daan na sa ating pasyente ngayong umagang ito ng Huwebes. Senior citizen po, 61 years old. Ang ating pasyente mula sa BF Homes Compound dyan po sa Caloocan City. At siya po ay inilalapit ng kanya pong may bahay si Ate Digna Gatchalian. Ang pasyente po ay si Tatay Fidel Navalta Gatchalian. So si Nanay Digna ang lalapit. Si Tatay Fidel po ay walang trabaho. Ayaw Ayan, ayaw gumana. Ayan, si Tatay Fidel po walang trabaho. Of course, senior na po siya Ayan, meron pong tinatanggap na maliit na pension mula po sa Social Security System na ginagamit po nila sa kanya pong mga pangangailangan dahil 6 na taon na palang nagpapadialysis si Tatay Fidel. Yan po yung 3 times a week. So doon po sa 6 na taong paggagamot, yung pong kanyang treatment ay kung saan na po sila nalapit para po makahingi po ng tulong. Lalo na nga po sabi nga natin 12, pumipila po sila lalo na kapag daw may People's Day tuwing araw ng Huwebes dyan po sa Caloocan. So nakahingi na rin sila sa DSWD at alamin natin dahil si Tatay Fidel po ay merong chronic kidney disease stage 5. So nasa end stage na pala si Tatay. At sa kabila nga nung kanilang kalagayan, nahihiya pala itong si Nanay Digna na lumapit sa kanila pong mga kamag-anak. Kausapin nga natin si Nanay Digna. Ayan, Nanay Digna, magandang umaga po. Good morning. Nanay Digna? Naiiyak na ako sa inyo. Ay, Nanay. Opo, lakasan ng loob lakasan ng loob. Si Tatay Fidel po, kumusta naman? So, tuloy-tuloy yung kanyang dialysis? Apo, ma'am. Oo. Pero ngayon po, ano po ang mga pinakakailangan po ninyo na inilalapit niyo po sa Operation Tulong? Kasi di po ba, meron naman siyang PhilHealth? Apo. Oo. Nanay, yung mga gamot po niya. Mga gamot para saan po? Yung sa diabetes, tapos dun sa heart, kung saan sa high blood, kung saan maraming gamot po siyang Okay, sa mga maintenance. Ano po? Opo. Oo, so yung maintenance ang kailangan, pero yung sa dialysis, sa treatment niya, okay naman na, provided ng PhilHealth. Yung mga iba pero pag halimbawang yung mga ibang laboratory, sagot namin, gano'n. Pero may part na sagot ng PhilHealth yung mga laboratory. Yan yung mga hindi kasama dun sa package. Naku, talagang gumagastos pa kayo. Anyway, so Nanay, ngayon ang aming may paglilingkod yung para sa mga gamot, Diba? Naku, oo. Nanay, sige po, manawagan ka muna. Sige po, manawagan ka, hingi tayo ng tulong sa ating mga kababayan. May mga mabubuting kalooban para po kay Tatay Fidel. Naiiyak ko. Sige, Nanay. Kami po ay lumalapit din sa inyo. Nanghihingin po ng mga niya ng gamot. Talagang hindi na namin masyado gusto ko lahat ng gamot po niya. Mainom po niya, parang umaba pa rin po ang buhay niya. Yun po sa gamot po niya. Opo, Nanay. Magkano po ba inaabot ang sa gamot? Kapag ka po lahat bibilhin sa isang buwan? Yung mga iba na kukuha ko naman sa iba, yung mga branded na talagang kailangan ng inumin niya, inaabot po ng mga 10-12 kanina po. Ayan. So para doon sa mga kababayan natin na maaari pong tumugon at tumulong kay Tatay Fidel Navalta Gatchalian. So mga magkano nga ulit, Nanay Digna? Mga
11, 12, ganun po. 1,000 sa isang buwan. Ma'am. Oh, Opo, ma'am. Naku, medyo sabi nga natin mahirap po yun, ano? Ang hirap na Oo nga po. sino po ang inyong wala po ba kayong mga anak? Meron pong kaming isang anak. Nagtrabaho din po, pero pamilyado na rin po siya. 2 anak po niya. Oo nga. Kaya ayun mo, Kaya nga. mag-aapot, ganun, sa pagkain. Oo. Ganun, no. Yan. Sa pambayad minsan sa kuryente. Pero kayo po ni tatay, saan po kayo nakatira? Kapisan nyo ba sila? Hindi naman. Opo, doon kami po sa kanila. May pinanong bahay yung caretaker doon sa kabila doon sa anak namin. Tapos kayo po, si tatay saan po ba siya nagpapa-check up pag kailangan na ma-check up ng doktor? Sa Chinese school. Sa Kasi doon po ang doktor niya, opo. Sa Chinese sabi naman General po, Hospital. Pero yung sa mga halimbawa, the echo, dialysis. Okay. Kahit saan ho, kahit na hindi na ho doon. Basta Tapos yung dialysis niya, cardio. saan po ginagawa yung dialysis niya? Dito po sa center. Okay. Dito ho sa may Mayon. Sige nanay, para po kay Tatay Fidel Gatchalian sa mga maaari pong tumulong, ayan, naka-open po at nandyan po ang GCash account ng DZRH Operation Tulong. Ayan, pwede nating paki-flash RHTV. So para po dun sa mga maaaring mag-share ng kanilang mga blessing, muli po pagsamasamahin natin yung inyong mga tulong at yan po ay makakatugon dun po sa 11,000 mahigit na halaga ng gamot na kakailanganin ni Nanay Digna para kay Tatay Fidel Navalta Gatchalian. Pwede po kayo magpadala sa 0956-197-9471. 0956-197-9471. Pakilagay po ang pangalan Fidel Gatchalian. Kayo ba'y kamag-anak niyo si mga Secretary Gatchalian at si Senator? Kamag-anak ba ni Tatay Fidel? Lagi na lang ng ganyan. Kasi lalapit tayo, sabihin natin, ako si Tatay Fidel, di ba? Anyway. Sige nanay, para makabili ka ng iba niyang gamot, at hayaan nyo, baka mamaya may mga makatulong din na iba, no? Pwede pong bibigyan po kayo ng Senator Lito Lapid ng 2,000 pesos. Ano po? Ay, salamat po. Oo. At another 3,000 pesos mula po sa mga kuyang na Mayor Lakay Deo Macalma mula sa Lanaval Masonic Lodge. Salamat po. Okay, Nanay Digna, sige, magpasalamat po kayo sa ating mga donor at dun sa mga tutulong pa kay Tatay Fidel. Okay, nagpapasalamat po sa inyong lahat. Kahit pa paano, madadagdagan po ang kanyang po. Maraming salamat. Naiyak na po ako. Maraming salamat. Nanay, magpalakas ka ha, lakasan mo loob mo at kailangan ni Tatay Fidel ng lakas mo, ha? Okay? So, yun na nga po. Salamat po. Oo. Ayan, maging masaya ka lang para, di ba? Pagka masaya, nakakadagdag ng beauty natin yan. Nakita ko kayo sa picture Okay, Nanay? Sige po. Kausapin. Okay, wala pong kausapin ka namin, Nanay, ha? Saglit lang, wag mo ibababa. Ayan mga kaibigan, si Nanay Digna Gatchalian para po sa kanyang asawa si Tatay Fidel Gatchalian. Kailangan po ng tulong doon sa mga tutulong. Maraming salamat again, Senator Lito Lapid Sen. Thank you so much. At sa mga kuyang ng Lanaval Masonic Lodge. Mga kaibigan, dahil Thursday ngayon, samantalahin ko na pagkakataon, konti na lang ang ating oras. Narito na ang ating suki. Ayan, sa ating portion ng Thursday edition ng Operation Tulong para sa mga chikiting o mananay. Makinig kayo, pag-usapan natin, gaano ba kahalaga ang breastfeeding sa unang 6 na buwan pala ng sanggol? 6 months pala yun. Mga kaibigan, mula sa Manila Doctors Hospital, napakagaling na pediatrician, Dr. Cynthia Cuayo Wico, Doc. Good morning. Good morning, mga kaibigan. Yan.
ang sabi mo, breastfeeding, wala nang ginawa ng Diyos na para tumulong sa atin, breastfeeding is the best. Ayun, oo nga po. Okay. Oo nga po. Gaano ba yan kahalaga? Kasi yung iba, dumidirekta na sa botelya. Di ba, Dok? One is, kaya tayo hindi ba nakita mo na yung mga alaga nating hayop, yung mga nanay nila, nagpapadedic sila. Kasi the best milk for our babies ay yung naggatas ng ina. So, pleto siya ng nutrients. Yung mga yung mga nasa lata na yan, yung mga nasa bote na pinapadedi natin, ginagawa yun na pinipilit nilang ipares doon sa mga nutrients, sa mga calories, etc. sa breast milk natin. Opo. Ang breast milk natin, it's always available. It is free. Tapos, kasi pa ang mga nanay after, di ba? Mabilis sumeksi. Oo nga. Oo. Pero bakit hindi nagagawa ng katuwiran ng mga nanay? Walang gatas na malabas, Dok. Anong gagawin? Ay, kasi hindi sila na-orient. Tama lang yung ginagawa ninyo na breastfeeding. Buntis pa lang ang nanay, ipapaalam na dapat ng mga nag-aalagang midwife or doktor or mga obstetrician na the importance of breastfeeding. Minsan nga, kagaya ko nung araw, siguro mga 8-9 months pa may lumalabas ng gatas sa baby ko. Kasi the desire to feed your child, nagkakaroon ng psychological effect. And the best way na mabibigay mo sa anak mo, yung unang mga na-baby niya sa'yo, yung colostrum na tinatawag, napakagaling nun. Ang taas ng calorie content. So, sa nutrients na, ang taas pa din ng anti-infection. Diba? So, sayang naman kung, sabi, doktor, kasi yung unang gatas ko, mas madilaw, parang mga orange-orange. Parang madumi. No, it's not. Kaya po ganun ang itsura nun, madami siyang nutrient content. Madami siyang antibody. Tsaka lagi sinasabi ng mga mami, Dok, nagsusugat daw yung kanilang nipple. Bakit ba yun? Ano ba dapat gawin ng mamis pag ganun? Pag nagsosore yung nipple, hindi tama yung pagdede ng bata. Ang nipple kasi natin, di ba, may nipple tayo, tapos may areola, yung brown, na nakapaligid. Dapat yung bibig ng bata nakasalpak doon sa walang nakikitang areola, yung brown. Dapat hindi lang sa nipple. Kasi pagka sa nipple, anong idedede mo doon? Nipple lang yun, chupon lang yun. Pag sinipsip mo sa sipon, walang malalabas. Kailangan napipindot niya yung brown pagkatapos ng nipple. Kaya pag pinindot mo yon, doon siya makakadede ng marami. Ayun. Kaya sakmal dapat ang dede. Yun dapat ang hindi gawin. Yung dila lang, at galangala ang nasa nipple. Nasa utong ng nanay. Kailangan yung buong dede, yung buong kulay brown, o light brown, o dark brown, dapat nakapasok agad yan sa lahat ng bibig ng bata. Yun ang dapat gawin. Ay nako, ang bilis yung magsip-sip niya. Madali po siyang maputo. Kasi, Dok, napakahalaga talaga. Hindi po nakakabagan. Napakahalaga kasi niyan, di ba? Para sa mas malakas na resistensya ng mga bata. Sa Tama yan. Oo. Tapos ang pinaka-importante, yung unang gatas na tinatawag natin, pinakamalapot yun, colostrum. Colostrum. Minsan nga, kulay pink pa siya. Andun lahat ang sustansya at saka antibody na kailangan ng bagong panganak. So pagka nagsasak na yung bata, may colostrum, sabihin na, wala pa akong dede. Nako, padidehin mo nga yung anak mo, lalabas yan. Kahit nakalahating kutsarita, isang kutsarita, meron yan. That's the best milk that you can offer your children. Tama, oo. May mga pagkakataon ba, Doc Cynthia, na hindi dapat nire-recommend ang breastfeeding? May mga ganun bang cases? Ay, kuminsan kasi, siyempre, kung halimbawa may matinding infeksyon yung nanay, pero nakamask siya, pwede naman, no? Nawala naman sa dugo, wala sa that's one. Second, magmamask din siya kung may ubot sa kunya. Pero o kaya, yung mga nanay na may cancer na sila, tapos nagkaanak sila, cancer sa breast, hindi naman tayo magpapadede na sa ganon. Okay? Pero yung mga nanay na may TB, for example, magmask lang po tayo. Tuberculosis, magmask lang. Pwede na tayo magpadede sa bata. Hindi ho nadedede sa gatas ng ina yung TB, yung infeksyon ng nanay. Nakakawa ho ang bata. Dahil yung ilong natin, yung paghinga natin, yung bibig natin, yung laway natin, paghinga for that matter, yun po ang nakakahawa. Hindi ho nakukuha sa dede. So, napaka-sterile ng dede natin. So, dapat pala, masipag lang ang mga nanay. Paano yung mga young mothers na hindi pa nila alam yung kanilang ginagawa, Dok? Paano ba sila maturuan? Sino magtuturo? Di ba? Lalo na pag ang nanay ay, di ba, wala namang nanay na nasa likod. Paano ba yun? May mga ganun Kaya nga tayo may mga programang kagaya nyo. Breastfeeding is the best.
Masustansya siya. Yung 1 ounce ng breast milk is 20 calories siya. Yan ang pilit na ginagaya ng nasa bote. Ubod ko ng mga lang nasa bote, maghuhugas ka pa ng chupon, maghuhugas ka pa ng lahat niya, papakulot mo pa siya. Yung gatas, it's always ng nanay, it's always available. Nandyan siya all the time. Doktora, kagaya mo, nagkiklinik ka. Ay, siyempre, nagkiklinik ka. Adi mag-express out ka ng milk. Okay, kung yung dadedehin niya pagka wala ka, pagdating mo, dede pa rin. Buong magdamag, dede pa rin. Tama, So, Dok. hindi, kung may kailangan kang gawin, hindi na walang nang pagtubik-tubik. Basta sa ikakabuti ng anak mo. Ang nagpapadede ay hindi madaling magkasakit ang anak. Alam mo, lumaki ang mga anak ko, mga 30 anyos na silang mahigit. Wala, hindi kami nagkasakit. Hindi kami nagpa-hospital. Hindi nagtae. Okay? Hindi kami naghugas ng bote. Hindi kami nagpakulo ng bote. Ang gastos niya na, di ba? Yes, Doc. Okay? Oo. So yung mga yun ba, it's very practical, number one. It's very cheap. And the nutrient is top notch. Well, hindi mo na makukuha kung nutrients, lalo na sa lahat ng mga boteng, lahat ng tinitimpla. Okay? Kaya dun lang ang yun. Yun. Kaya dun sa mga mami na medyo matitigas ang ulo, pag sinabing wala lang lumalabas na gatas, wala nang ginagawang paraan, baka may message ka, Doc? Go ahead. Hindi. Pag hindi lalabas ang gatas o bisa, kailangan isak. Kung hindi ba magandang magsak, kasi bagong panganak, actually, reflex natin yun eh. Ang reflex kasi is yung bang, for survival, nagsasak ang bata. Kung ayaw, hindi ka matyaga. Pasak mo sa husband mo para lumabas yung gatas, para ma-stimulate. It has to be stimulated para lumabas ang gatas. Tapos yung mga unang gatas na lumalabas sa atin, ay Diyos ko dahil, napakalapot nun. Tapos doktora, ang dumi-dumi ho, sasabihin nila, kulay dilaw siya. Ang dami niyang protein, ang dami niyang nutrient, ang dami niyang antibody. Kaya yung mga unang gatas na tumutulong sa atin na nadedede ng bata, colostrum ang tawag doon. Ay, napakagaling. Hindi magkakasakit ang mga anak ninyo. Dalawang anak ko po, nagdede po sila. Doktor ka naman kasi doktora. Bakit ang doktor ba, hindi nagkakasakit ang anak? Nag-breastfeeding ako. Hindi pa kami nag-hospital, magmula na, magkukurenta na yung mga anak ko. Di ba? Yun, napakagandang. So, yun lang yun. Ba-remind sila. At ang tipid pa. Yes. Happy Women's Month, Doc! Happy Women's Month! Okay, magpadede po tayo para tayo lalong sumeksi. Ayun. Madaling maging sexy pag padede. At ang mga anak natin malulusog. Yes. Opo, Doc. Doc, thank you so much sa oras. Andito lang ako. Maraming salamat. Thank you. Ito, Dr. Cynthia Cuayo Wico, ang ating napakagaling na pediatrician. Paalala sa mga mamiya na, yan, natututo kayo dito sa ating programa. Mabilis lang to. Ilang undocumented Pinoy workers sa Middle East nagpaparepatriate na rin nang humingi na po ng saklolo sa gobyerno. Update natin mula kay RH15, Giselle Ricafort. Giselle? Pasaklolo na rin sa gobyerno yung ilang undocumented Filipino workers sa gitnang silangan na apektado ng bakbakang Amerika, Israel at Iran. Sa pagtatanong ng DZRH News, sinabi ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na nakahanda silang iuwi sa bansa kahit pa yung mga undocumented nating kababayan. Idiniin niya na wala namang pinipili yung repatriation ng nasyonal na gobyerno lalo ngayon na may krisis sa gitnang silangan. Ayon sa kalihi, makakasama na yung mga susunod pa nilang repatriation na tinatrabaho na nila ngayon. Pakinggan natin. Tutulungan natin sila lahat. Tutulungan din, sir. Sa DMW, walang distinction, whether documented or undocumented. But rest assured, ang hirap ang estimate ng documented. But rest assured, we will help them. Ang iba, halimbawa, overstaying. But somehow, natulungan ng mga lawyers natin na, not this group we read. But we are also helping yung mga nag-overstay, pero tinulungan ng lawyer natin na ma-hurting yung immigration fines and penalties. So, nakalaya sila. May mga lumalapit na sir na undocumented sa... Ongoing naman yan. Parating tutulong tayo sa mga whether documented or undocumented. Una nang sinabi ng Overseas Workers Welfare Administration noong nakalipas na taon na tinataya na mahigit 205,000 mga Pilipino yung undocumented sa gitnang silangan. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Punta naman tayo kay Niel Paro sa iba't ibang strategies daw para maibsan ang inflation sa harap ng pangambang oil crisis.
Tiniyak po yan ng DepDev. Ibalita mo yan, RH52. Edniel Parosa. Edniel? Okay, balikan natin si Edniel. Sandali lamang. Punta muna tayo kay Val Gonzales. Patong-patong na kaso laban kay BFP Chief General Jesus Fernandez na may kinalaman sa 14.7 million ambulance kickback. Sinampa na daw po sa Office of the Ombudsman. Ibalita mo yan, RH5 Val Gonzales. Val? May naihain na ng Department of the Interior and Local Government sa Office of the Ombudsman ang mga kaso laban kay BFP o Bureau Fire Director Jesus Fernandez at ilang pang mga opisyalis ng Bureau. May kinalaman ng kaso sa umano'y lantarang pagtanggap ni General Fernandez ng 14.75 milyong pisong halaga ng kickback sa pagbili ng 132 unit ng ambulansya noong taong 2024. Sa katatapos lamang na press conference dito sa Quezon City, sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na nangyaring 2 beses na pagtanggap ni Fernandez ng kickback mula sa supplier sa isang restaurant noong 2024. Dawit din sa sinampang reklamo ang kasabwat ni Fernandez, ang mismong supplier ng mga ambulansya na si Rosa Verna Sanga ng kumpanyang AutoZone Prime Distributor Incorporated. Sabi ni Remulla, nagsabwatan ng supplier na si Sangat Fernandez bilang Head of Procuring Committee. Kabilang sa mga kasong isinampalaban kay General Fernandez at iba pa ay grave misconduct, serious dishonesty, conduct prejudicial to the best interest of the service. Dahil nakaupo sa posta sa pwesto itong si General Fernandez, inihiling ngayon ng DILG sa Ombudsman na patawan ng preventive suspension si Fernandez para hindi nito maimpluwensyahan ang isinasagawang investigasyon laban sa kanya. Ako si Val Gonzales, TCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Val. Balikan natin si Edniel Parosa. Edniel? May handa ang pamalaang magpatupad ng mga estratehiya upang maibsan ang inflation sa harap ng pinangangambahang krisis sa petrolyo dahil sa gera sa gitnang silangan. Sabi ni Department of Economy, Planning and Development of DepEd Secretary Arsenio Balisacan, kabilang sa mga ikinakasa ng pamalaan ay ang suspensyon ng excise tax sa langis sakaling lumampas ang presyo sa $80 per barrel. Bukod dito, hinimok ng kalihimang pribadong sektor na giyain ng gobyerno sa inisyatibo nitong pag-aralan ng flexible working arrangement at gumamit ng shuttle bus o carpooling sa mga empleyado. Nasa option din ani Balisacan ang tinawag na long-term solutions gaya na lamang ng pagbawas ng demand sa imported oil sa pamamagitan ng insentibo sa renewable energy at pag-promote ng active transport gaya ng pag-ibisikleta. Ginawa ni Balisacan ng pahayag kasabay ng paglarawang manageable pa umano ang presyo ng mga bilihin sa kabila ng pagbilis sa inflation rate itong Pebrero. Sa report ng PSA ngayong umaga, pasok pa naman umano sa target ng gobyerno na 2.4% rate ang inflation noong nakaraang buwan kahit tumas ito mula sa 2% noong buwan ng Enero. Ako si Edniel Parosa, DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Maraming salamat, Edniel Parosa. Mga kaibigan, susunod na po, inabangan yung drama Love Story, Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Muli po ako naman may binauhan para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babalik tayo mamaya alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Public Service Hour. Galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko. Smart